paglalakbay ni Dr. Jose Rizal patungong abroad. Ika-31 ng Hunyo taong 1876. Umalis si Rizal sa dapitan patungong Maynila sakay sa barkong nagngangalang Espanya. Dumaan ang barko sa lugar ng Dumaguete, Cebu at Iloilo. Habang si Rizal ay nasa barko papuntang Maynila. Ika-3 ng Agosto taong 1876. Dumating si Rizal sa Maynila. At sa pagdating niya ay nakaalis na pala ang barko na kanya sanang sasakyan patungong Espanya. Kaya napilitang tumigil si Rizal sa isang barko ng halos 1 buwan. Kaya naman nang marinig ito ng kanyang kaibigan na si Governor General Ramon Blanco, nais kong puntahan niyo si Rizal at ilipat si Rizal sa barkong Cartila. At tatandaan ninyo na walang nakakaalam sa gagawin ninyo. At kung may magtanong man, inyong sasabihin na siya ay isa lamang panauhin. Maliwanag! habang nasa barko si Rizal, ay sumiklab ang himagsikan laban sa mga Pilipino.
Habang si Rizal ay nasa barko, dumating ang napakasamang balita para sa kanya. Rizal! Nais ko lamang iparating sa iyo ang balita na pinapaaresto ka ng iyong matalik na kaibigan na si Governor General Blanco at ikay dadalhin sa syuta at doon ikay ikukulong. Si Governor General Ramon Blanco ay kaibigan ni Rizal. At si Governor General Ramon Blanco ang nagpaaresto kay Rizal. Kinabukasan ay inilipat nila si Rizal sa isang barko na maglalayag patungong Barcelona. Ikapito ng Setyembre 1896, dumating ang barko sa Singapore. Habang si Rizal ay nasa Singapore kasama si Rojas, Rizal, ako'y nababahala na sa'yo. Nandito naman tayo sa Singapore at bakit hindi mo na lamang ito samantalahin nang ikay makatakas sa mga Espanyol na namamatsyag sa'yo? Aking kapatid, huwag kang mag-alala sa akin, sapagkat aking nababatid ang mga nangyayari. at habang si Rizal ay naglalakbay patungong Espanya, ay lihim na nagpapadala ng telegrama si Governor General Ramon Blanco sa Ministro ng Digmaan. Ikatatlo ng Oktubre taong 1896, dumating si Rizal sa Barcelona bilang isang bilanggo. Rizal! Humising ka't ikay lilipat sa iyong bagong kulungan. Maganda ka! Sapagkat narinig namin na ikay ibabalik muli sa Pilipinas. Halika na! Si Rizal ay ipinatawag ni General Eulogo Despujol upang sabihin sa kanya ang planong pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Nais kong malaman ang iyong pangalan. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Kay gandang pangalan ng isang taksil. Kailanman ay hindi ako nagtaksil, lalo na sa aking lupang sinilangan na pilit inaangkin ng mga Kastila. Matapang ka nga, Rizal. Nais ko lamang ipabatid sa iyo na mamayang gabi ay ihahatid ka na namin sa iyong minamahal na bayan. Sakay sa barkong Kolon kasama ng mga sundalo at mga opisyales ng Espanyol. Ang huling pagbabalik ni Jose Rizal sa Pilipinas. Sa barkong Kolon, si Rizal ay binigyan ng isang kabuna at nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. At kanila rin kinumpiska ng mga Espanyol ang tala-arawan ni Rizal at iba pang gamit nito upang gamitin laban sa kanya. Sa pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas, patuloy naman ang pagpapahirap ng mga Espanyol sa maraming mga Pilipino. Walang awang pinapahirapan, walang awang sinasaktan.
ang mga Pilipino. Lingid sa kaalaman ni Rizal na ang pagpapahirap ng mga Espanyol sa mga Pilipino ay kasama na pala rito ang kanyang kapatid na si Pasiano. Kahit tumutulong gawin na sa amin. Nanatili kaming tapat sa bayan namin. Ikadalawampu ng Nobyembre taong 1896 ang pagpili ni Rizal ng kanyang tagapagtanggol. Ang tanging karapatan lamang na ibinigay nila kay Rizal ay ang pagpili ng kanyang tagapagtanggol. Ngunit ang mga ito ay masyadong mahigpit kung kaya't siya ay maaari lamang pumili sa mga listahan na ibinigay sa kanya. Kung kaya't pinili ni Rizal ang isang pangalang pamilyar sa kanya. Ikaw ay binibigyan ng karapatan upang mamili ng abogado sa mga listahan na yan. At isinagawa ang paunang imbestigasyon ukol sa kaso ni Rizal. Ang paglilitis. Ikadalawamput-anim ng Disyembre taong 1896. Yun ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ng kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Attorney Alcocer upang tumayo sa harapan at ibigay ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon, babasahin ko sa iyo, Dr. Jose Rizal, bilang isang iyong bahagi. Mga ebidensya ang aking nakalap laban sa iyo. Sabi ng walang kailangan dito, Dr. Jose Rizal, sa pag-aasa na nagaganap sa ating mga Kastila. Hindi ang mga Indyong ito ang punot-dulo ang kalampastangan laban sa mga Espanya. Nasabi ko sa lahat ng nandirito, walang sinuman ang pwede kumontra sa kung ano man ang dinais ng ating bansa. Ang sinuman ang hindi gumawa ay nararapat na ikulong at papatay. Yan ang dapat kay Dr. Jose Rizal. Nararapat lamang sa isang taksila tulad niya ay papatay. Ipapatay! 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 Silencio! Gracias. Ngayon naman ay tinatawagan ko sa hukumang ito si Teniente Luis Tabel Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo ng hindi mapilang na rebelyon. Siya rin ay naging simbolo ng mga tao ngayon ay nabibimbing sa panganib na kamatayan. Ano nga ba ang kanyang naging kasalanan? Nagsabi ba siya sa harap ng mga madla na lumalaban siya sa mga idineklaraan niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi! Hindi masusukat pag ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng taong kilala niya. Masusukat ito sa katatagan ng loob at katapangan ng tao na ngayon ay napapasakamay ni Dr. Jose Rizal. Hindi kayo dapat basta-basta magpadalos-dalos sa pagbibigay ng parusa sa mga nasasakdal. Kaya, ang mga buwes ay dapat lamang na maging makatarungan. Bago ninyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang tanging nais lamang niya ay maging pantay ang pagtrato ng mga Kastila sa mga Pilipino.
paglilitis kay Rizal ay isang patunay ng kawalan ng katarungan at maling pamamahala ng mga Espanyol. Ito ay isang malinaw na paglilitis na labag sa batas. Ang korte ay hindi pumanig sa kanya, kundi inakusahan at pinarusahan siya. Ngayon, ipapahayag ko na sa inyo ang hatol ng korte. Ang nasasaktan na si Dr. Jose Rizal ay inahatulan ng korte ito ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinagbibay ni Gobernador General Camilo de Polavieja at ipapatupad sa ika-30 ng Disyembre 1896 sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. So ordered. Sa loob ng 24 na oras na pamamalagi ni Rizal sa mundo, mula alas 6 ng umaga, ika-29 ng Disyembre taong 1896 hanggang sa ika-alas 6 ng gabi, ika-30 ng Disyembre taong 1896, siya ay abala sa pagtanggap sa kanyang mga bisita. Ika-29 ng Disyembre taong 1896, si Rizal ay binisita ni Father Luis Viza. Padre, baka nasa inyo pa ang imahe ng aking munting sagradong orasan. Rizal, narito ang puso ni Jesus, sagrado, naghihintay sa iyo. Si Rizal ay nagtanghalian kasama si Father Antonio Rosel. O Padre, halika't saluhan mo ko sa aking almusal. Rizal, Padre, upo ka. ako'y nagagalak at nagita kita muli, Rizal. Maging ako, Padre. Pagkatapos ay dumating naman ang kanyang tagapagtanggol Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, Teniente, sa pagtatanggol mo sa akin laban sa mga Espanyol. Ginawa ko lamang ang aking tungkulin bilang isang abogado. Isa pat, alam ko'y ika'y isang inosenteng tao, Rizal. Siya ay binisita naman ni Father Federico Fora. Padre, ikaw ay tama sa mga sinasabi mo noon sa akin, na ako'y mapaparusahan sa aking ginawang pagtatanggol sa aking bayan. Ang propesya nga ay nagkatotoo, Rizal. Si Rizal ay naiiwang mag-isa sa kanyang kulungan at dito ay isinulat niya ang kanyang farewell poem. Ang huling paalam sa Tagalog at mi ultimo adios sa Espanyol. Ang tulang ito na ginawa ni Rizal ay patungkol sa kung gaano niya kamahalang Pilipinas at kung paano kagusto ni Rizal na matuto ang mga Pilipino mula sa nakaraan at mamulat sa katotohanan. Pagkatapos ay dumating naman si Father Vicente Valeguer. Dr. Rizal, sana'y marapatin na isuko ng buo ang iyong sarili sa Santa Iglesia. Malaya kang tatanggapin ng Diyos sa iyong pagbabalik. Padre, ako'y naniniwala sa malayang kaisipan. Hindi ko matatanggap ang kahit anumang batayan ng katotohanan, maliban lamang sa sinasabi ng aking kaisipan. Iyo, ito ang larawan ng mahal na birhen na pinagtuunan ng debosyon nung nasa Ateneo ka pa. Salamat, Padre. Ngunit nagkakamali kayo. Hindi ako gaano kadeboto ng Birheng Maria. Dr. Rizal, huwag mong kalimutan sa mga oras na to bukas ay patay ka na. Haharapin mo ang sintensya ng Diyos, walang salvasyon sa harap ng Katolika Romana. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, dumating si Teodora Alonzo. Ina, Trinidad. Anak,
nito, anak. Hindi ka dapat nandito. Wala kang kasalanan, anak. Hindi ito makatarungan. Huwag ka nang mag-alala sa akin sapagkat lahat ng mga nangyayaring ito ay nakatakda na. Ngunit ako'y nag-aalala sa iyong kalagayan, anak. Baka anong gawin nila sa'yo? Hindi ko kayang mawala ka sa akin, anak. Huwag ka nang mag-alala sa akin na. Ang alalahanin mo ay iyong kalusugan. Anak, mahal na mahal kita. Hindi kayo pwede dito! Pepe! Huwag yung saktan na Anak! Pepe! Trinidad! Pepe! Trinidad! Alalahanin mong may sinuksok akong mahalagang bagay. Subalit, Pepe! Kunin mo yung sagat! Trinidad! Nay! Mag-iingat kayo! Ika-30 ng Disyembre, taong 1870. Padre Balagil, Ariumi, Maaari ba akong mag-umpisa sa iyo muli? Laro Bish, Padre Vilaclara, Consensio, maaari ba mag-misa kayo muli para sa akin? and the many Padres et Filii de Espiritu Sancti. aking mahal na kapatid, ngayon mamamatay na ako at sa iyo ko ihandog ang aking mga huling pangungusap. Sasabihin sa iyo na ako'y nalulungkot na iiwan kitang mag-isa sa buhay at papasanin ang mga pananagutan sa pamilya at sa ating matatandang magulang. Jose. Josephine! Rizal, Josephine! Aking asawa! bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito. Hindi ka dapat nandito. Mahal, patawad sapagkat ang lahat ng nangyayaring ito ay nakatakda na. Hindi ko nais to na mangyari sa atin. Pepe! Rizal, mahal! Mahal, tanggapin mo ito. Ingatan mo to, aking mahal. Umalis na kayo at baka mabutan pa kayo ng mga sundalo. Tayo natin! Josephine! Rizal! Mahal, At dumating na nga ang oras ni Rizal. hanggang sa muli nating pagkikita, Padre Balagir, Padre Vilaclara. Kay ganda ng umagang ito, Padre. Nagdilabay, namamasyalan kami ng aking inibiro.
Ako'y may isang kahilingan lamang sa iyo, Komandante. Na maaari bang barilin niyo ako ng paharap? Paumanhin, ngunit wala ako sa posisyon para isaalang-alang ang iyong kahilingan. Sumusunod lamang ako sa nakakataas sa akin. Umibig ka ng tunay. Minahal mo kami ng buo. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Ngalan ng ginagalang at pinamahal na Espanya. Emperado! Apuntin! Consumatum est. Fuego! Eksaktong 7:03 ng umaga ang pagkamatay ni Rizal. Ang pagkamatay ni Rizal ay naging daan ito upang magising ang mga Pilipino mula sa katotohanan. Namatay man si Rizal ay mananatili pa rin siyang buhay sa puso at isip ng mga Pilipino. Teka, magpalang po. Tingnan mo na, gaya ito yung setup. Ganyan, ganyan. Tapos, habang pa ganyan, i-ubin yung camera, parang pagka-focus ka ni Rizal, ha? Ha? Tapos, ganyan. Tapos, dahan-dahan, papunta kay Rizal. Saka ka na dito, boss. Okay. Stop. Action. Rizal! Stop. Rizal! Go. Action. Nais ko lamang iparating sa... Action! Action! Go! Nais ko lamang iparating sa iyo ang balita. Good. Go. Good. Tingin. Good. Stop. Go, abante. Dito magharap, nakasmile. Pose. Kaya patag ako yung soap. Okay, go. Good. Bande ka sa na, naglalakad na kayo. Closer. Pause muna. Sapagkat narinig namin na ikay ibabalik muli sa Pilipinas. Good. Action! Halika na! Action! Halika na! Good. And go. Pause. Go. Dito. Stop. That's Tama, Pia? Sige, go! Lights, camera, action!
pulunis ng Canarala City. Sisi, cut na? 1, 2, 3, go. Consumatum S. Consumatum S. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko sa iyo, Dr. Jose Rizal, bilang isang iyong karapatan. Wait lang, Go. Bilang iyong karapatan, bilang bahagi ng mga ebidensya na ating amin na... Ha? Go. Bilang bahagi ng iyong karapatan, ang mga ebidensya laban sa iyo. Okay, siguro. Go. Ngayon sabihin ko sa inyo na walang kinalaman si Dr. Jose Rizal. Sabihin niyo sa akin na ang inyong ito ang punod-dulo ng kastangan laban sa Espanya. Before fast forward, laban sa... good. Okay, Go. Ngayon na sasabihin na walang kinalaman si Dr. Jose Rizal. Go. Ngayon na sasabihin na walang kinalaman dito si Dr. Jose Rizal. Go. Sa pag-aasang Go. Go. Hindi ito maaari. Wala sa Go. hindi yan Go. Wala niya kayo! Inaangkin niyo yung mga... Miriam. Okay na? Guys, wala mo iparating sa... Guys, camera, action, go! Guys, wala mo iparating sa iyo ang balita na ipinapaalis ko ka. Dance ko ni ma'am. Mainit. Dug. Ay, magtingin. Final na to. Go. Please mo na magtanong kay documentation. Okay na yun. Go! Go sa rifle! Ay, wala din naman ito.
Attendance ito. Okay, ready na. Okay. Mag-hi naman ganyan, Maki. Hi. Kita ka na. Mag-hi kayo kay ma'am. Bagilan eh. Good, very good. Saan ka? Saan ang iba? Okay, so ito kami ma'am. Mag-NXT na tayo! Mag-NXT na tayo! Hindi kayo dapat magkadalos-dalos sa inyong mga ambisyon. Labas mo. Ay, bakit mali ka kayo? Kasi aram nagawa na sa'yo. Sige daw, dapat. Ang maunay is ka ba? Kumusta? Kumusta ta? Saka mo kunin dahil na. Sige, go ka rin kanina. Ready, lights. Lights, camera, action. Wala akong Hindi ka ba magkaat lang na? Wait lang. Parang mamayin kasay ka na siya. Kabukuhan mo rin. Lights, camera. Ay, ako magtatawa. Order. Lights, camera. Sabot ko. Nagtalsi ka na sila laway. Kasi dalo kasi datong huli ako makasarang sa lurong pa rin kasi naman ako dito. May harap mo dito po ito. Kita smile? Okay na. Ikat ba eh?
ganun. Nasarapan na doktor niya. Nakasarapan doktor. Bisexual yan. Dance ko ni ma'am. Mainit. Dug. Ay, magtingin. Final na to. Please mo na magtanong kay documentation. Ay, kag may ganun mo si Ice. Okay na yun. Mo na stress kaya na ako.